So for those who are accusing Pastor Apollo C. Quiboloy, shame on you. Ang kakapal na mga mukha niyo. Since bata ako, since 10 years old, nandito na ako sa kingdom. Yung mga accusation na sinasabi nyo, na tinatapon nyo against kay Pastor, never kong nakita yan. Yung mga bogus witnesses dyan sa Senado, lahat ng yan mga manloloko, mga sinungaling. Mga kabayan, ilan lang yan sa mga testimonya ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kung saan ay ipinagtanggol nila ang kanilang pastor na si Apollo Quiboloy. Ito ay makaraang magkaroon ng pagdinig sa Senado at pinalutang ni Senador Risa Hontiveros ang ilan sa mga di umano ay naging miyembro ng KOJC na nakaranas daw ng pang-aabuso sa kanilang pastor. At dahil sa mga paninira nila kay pastor, ito ako ngayon lumabas para ipaglaban ko ang aming butihing pastor na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Hindi po talaga maganda yung mga ginagawa o sinasabi nung mga pumunta sa Senado. Kasi alam nila o alam talaga namin kaming nandito sa Kingdom Nation kung ano yung katotohanan. Sa isang vlog ni Mr. Jojo de Guzman, isa-isang nagbigay ng pahayag at suporta ang mga miyembro ni Pastor Quiboloy kung saan ay sinabi nila na puro kasinungalingan lang at walang katotohanan ang mga pasabog ng resource person ni Senatora Risa Hontiveros, partikular itong si alias Rene at alias David. Yung mga pinagsasabi nila, hindi po yan totoo mga kababayan. Huwag niyo po silang paniwalaan. Kami po ang paniwalaan nyo na nagpatuloy sa kingdom, no, nag-commit ng buhay. Kasi bakit po namin ginawa yan? Bakit po kami nag-commit? Kasi nakita po namin ang pag-ibig ni Pastor. Tandaan mo, Madam Hontiveros, time will come, mapapahiya lahat ng mga false witnesses na meron ka. At ikaw, alias Rene, sinasabi mong researcher ka ng SMNI, excuse me, baga kag naong dong. You are not a real researcher. Samantala, naglabas rin ng pahayag at pagsuporta kay Pastor Quiboloy ang kilalang abogado at naging legal counsel ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Ayon sa kanya, walang legal basis si Senador Risa Hontiveros para palutangin at dumalo sa pagdinig sa Senado itong si Quiboloy. Unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Quiboloy dyan po sa Senado. Dahil binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo, inaakusahan siya ng krimen. Kung inaakusahan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Pag dumating si Pastor Apollo doon at nagpaliwanag siya, iyon ba mariresolve kung totoo o hindi ang mga paratang? Hindi. So bakit siya pupunta ron? Sabi pa ni Panelo, gumagawa lang daw ng paraan ang Senado para palutangan si Quiboloy at kung hindi ito sisipot, ay ipapaaresto at ipapakulong para mapahiya ang pastor sa taong bayan. Gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt at arestuin nyo, ikulong nyo at hiyain nyo sa taong bayan. Iyon ang nakikita ko. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, dapat ba talagang dumalo itong si Quiboloy sa Senado? O sumasang-ayon ba kayo kay Atty. Panelo na hindi dapat dumalo ang pastor sa darating na pagdinig? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang entity po dapat dyan ay ang hukuman. Kaya dapat mag-file. Kasi unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Quiboloy dyan po sa Senado. Dahil binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo, inaakusahan siya ng krimen. Kung inaakusahan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Pag dumating si Pastor Apollo doon at nagpaliwanag siya, iyon ba mariresolve kung totoo o hindi ang mga paratang? Hindi. So bakit siya pupunta ron? Doon naman sa House of Representatives, wala rin ng legal basis nor factual basis. Bakit kanyo? Ito po ikaugnay sa paglabag di umano ng prangkisa ng SMNI. Hindi naman siya opisyal. So anong makukuha nilang impormasyon doon? So wala rin. Ang nakikita ko dyan, talagang gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt
at arestuin nyo, ikulong nyo, at Tama. hilain nyo sa taong bayan. Unang-una, wala akong legal basis na tawagin nyo si Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa Senado. Dahil binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo, inaakusahan siya ng krimen. Kung inaakusahan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Pag dumating si Pastor Apollo doon at nagpaliwanag siya, iyon ba mariresolve kung totoo o hindi ang mga paratang? Hindi. So bakit siya pupunta ron? Doon naman sa House of Representatives, wala rin ng legal basis nor factual basis. Bakit kanyo? Ito po ikaugnay sa paglabag di umano ng prangkisa ng SMNI. Hindi naman ho siya opisyal. So anong makukuha nilang impormasyon doon? So wala rin. Ang nakikita ko dyan, Kasi ang problema kasi dito, okay, oo nga, magpapakita si Pastor Kibuloy dyan sa Senado at pati sa House. Sige, sabihin na natin magpapakita ka doon. Ang tanong, after mong magpakita doon, ano yung susunod? Ano yung mangyayari? Ano ang magiging resulta? Gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt at arestuin nyo, ikulong nyo at hiyain nyo sa taong bayan. Yan ang nakikita ko. Alam po ninyo, kaya hindi sila nagre-request ng extradition. Number one, as I said, walang ebidensya. Pag yan in-extradite nyo, di kinulong nyo. Kinulong doon si Pastor. Naku, lalong ipupuspon para nakakulong lang siya. Ngayon nga hindi pa nakakulong, puspon sila ng puspon. Lalo na pag nakakulong yan. Indefinite ang kanyang detention doon. Apollo Kibuloy, I am here facing the camera without a mask because I'm very proud to become a witness but of the goodness and kindness of Pastor Apollo Kibuloy in our lives. So for those who are accusing Pastor Apollo Kibuloy, shame on you. Ang kakapal na mga mukha nyo, baga muog na wong. Don't you dare us fight because we are willing to die to defend the Son. Matagal po kaming nanahimik magsalita sa katotohanan. Ikaw, Madam Hontiveros, sinasabi mong victim yung mga false witnesses na meron ka dyan? Tandaan mo, I am proud full-time miracle worker for 5 years. Pero never kong naranasan ang pinagsasabi ng mga false witnesses na meron ka dyan. Tandaan mo, Madam Hontiveros, time will come, mapapahiya lahat ng mga false witnesses na meron ka. At ikaw, alias Rene, sinasabi mong researcher ka ng SMNI, excuse me, baga kag naong dong, you are not a real researcher. Teacher ako, pero mismo ako nahihirapan paano maging isang researcher. Sinasabi mong researcher ka, patunayan mo yan ha. And I am also one of Pastor Apollo Kibuloy's scholar. Since bata ako, since 10 years old, nandito na ako sa kingdom. Yung mga accusation na sinasabi nyo, na tinatapon nyo against kay Pastor, never kong nakita yan. Yung sinasabi nyo na gina-abuse. Ina-abuse ba kami dito? Hindi. Masaya kami dito. Kayong mga lumabas kayo na mga worker at ngayon mga kuno, witnesses ni Risa Hontiveros, please lang, tigilan nyo kami. Kilala namin kayo. Hindi na talaga namin matiis ang lahat ng naririnig namin. Sa totoo lang, hindi ako sanay na gumawa ng vlog. Never ko ito ginawa sa buhay ko. But dahil sa mga paninira nila kay Pastor, ito ako ngayon lumabas para ipaglaban ko ang aming butihing pastor na si Pastor Apollo Kibuloy. Ako nga pala si Joanny B. Largo, a certified full-time miracle worker of the Kingdom of Jesus Christ. Way back 2013, our family enlisted ourselves as one of the spiritual army of goodness. Bakit ko susuportahan si Pastor Kibuloy? It's because yung taong sinisiraan ninyo ay napakabuting tao. And isa pa, lagi niya sinusuportahan ang mga kabataan. So hindi po talaga maganda yung mga ginagawa o sinasabi nung mga pumunta sa Senado. Kasi
alam nila o alam talaga namin kaming nandito sa Kingdom Nation kung ano yung katotohanan. Kaya kayo na laging nagsasabi ng kung ano-ano kay pastor, kesyo na rape daw kayo at ginugutom daw kayo, meron daw kami mga binebenta dito na mga baril. Hello, sa Kingdom wala kang makikita na ganyan. Dito puro pagmamahal. Dito tinuturuan kami bilang isang babae, lalo na maging dignified woman. It's because leaders sa Kingdom ay kadalasan puro babae. Malaki ang pagtitiwala ni pastor sa mga kababaihan. Yung mga bogus witnesses dyan sa Senado, lahat ng yan mga manloloko, mga sinungaling. Bakit? Bakit namin masasabi yan? Dahil kami mismo ay nandito sa loob ng compound ni Pastor Apollo C. Quiboloy and we have witnessed how good is our pastor. Yan, mga bogus witnesses na yan, bakit sila nandyan sa labas? Kasi pasaway ang mga yan dito. Hindi nila nakayanan ang mga rules. Bakit hindi nila nakayanan? Dahil yan ay mga tamad, yan ay mga disobedience. Pero nung ako po'y tumira dito sa Kingdom, talagang pinaghawakan ako ni Pastor. Hindi niya po tinignan ko anong kasing pagkataon meron ako. Pinalaki niya po ako, hindi niya po ako nireject, hindi niya po ako ni-neglect tulad ng aking naranasan sa labas. Kaya mga kababayan, taliwas po ito sa lahat ng mga pinagsasabi ng mga witness dyan sa Kongreso, dyan sa lower house and dyan sa Senate, yung mga paninira nila kay Pastor na kami po'y tinorture dito. Kasi ako mismo, mga kababayan, na naranasan ko po ang pag-ibig ni Pastor sa akin. Yung mga pinagsasabi niya, hindi po yan totoo mga kababayan. Huwag niyo po silang paniwalaan. Kami po ang paniwalaan niyo na nagpatuloy sa Kingdom, no, nag-commit ng buhay. Kasi bakit po namin ginawa yan? Bakit po kami nag-commit? Kasi nakita po namin ang pag-ibig ni Pastor. Nakita po namin sa kanya ang kanyang pag-aaruga. Tulad na po sa buhay ko in behalf sa aking mga magulang na dapat sana sila po ang gumawa niyo sa akin. Pero hindi ko po naramdaman yun. Ako naman ay sinishare ko yung kanilang mga sentiments or yung kanilang words of experience with Pastor Quiboloy kasi dyan naman sila nakatira, dyan sila nabuhay. At ayon sa kanila ay sila ay sinuportahan ni Pastor Quiboloy from the time na sila ay pumasok ng Kingdom at hanggang sa kasalukuyan. Kasi po si Senador Robin Padilla ay nagsabi na dapat daw ay itigil na muna o itigil na yung investigasyon na ginagawa ng Committee on Women, Children's and Family Protection ni Senador Risa Ontiveros dahil magkakagulo daw. Magkakagulo. Yung bang magsalita na magkakagulo pag ang isang tao ay iniimbestigahan at iniimbitahan in aid of legislation? Pwede bang mangyari yun? Senator Padilla, ano ba ang pinanguhugutan mo? Takot ka ba kay Quiboloy? Takot ka ba sa mga member nila? Akala ko ba anak sila ng Diyos? Bakit natatakot ka sila? Di ba pag totoong anak ng Diyos hindi pala away, hindi manggugulo, maka-Diyos, makatao at mapagmahal sa kapwa? Bakit natatakot kang baka magkagulo or magkakagulo pag ituloy ang investigasyon? Ay pambihira, akala ko ba sabi mo kaibigan mong matagal na si Quiboloy? Ganun ba ang pagkakilala mo sa kanya? At saka sa kanyang mga member? Napalaaway, manggugulo pag hindi nasunod ang gusto nila? Ganun ba? Senador Padilla, parang ang layo po na manggagaling sa isang senador ng Republika ng Pilipinas ang ganyang paliwanag. Hindi trabaho ng senador ang manakot. Hindi rin trabaho ng senador ang matakot. In aid of legislation. Member ka ng komite. Bakit ganyan ang paliwanag mo? Nasaan ang katarungan ng mga di umano ay nagiging biktima kung ganyan ang attitude ng mga senador? Like Senador Tolentino, na yan din ang sinasabing huwag iharas at bigyan ng pagkakataon si Quiboloy at respeto. Pero talaga nire-respeto, inimbitahan, isinomol, tinatawag siya, binibigyan ng pagkakataon.
para humarap sa komite. Hindi nirerespeto ang komite at ang Senado. Tapos kayong mga senador na member ng komite or member kayo ng Senado, 19 Congress, ganyan ang paliwanag nyo. Nasa na inyong malasakit sa institusyon? Kung meron kang report, Padilla, Robin Padilla, na manggugulo ang mga tao ni Kibuloy kapag itinuloy ni Hontiveros at ng inyong komite na ikaw ay bilang member ang investigasyon, i-report po sa polis. Then polis ang bahala dyan. Law Enforcement Agency ang involved dyan o yan ang mga ngasiwa. Dahil ang trabaho ng polis to serve and protect sa mamamayang Pilipino.